Yo, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating channel, ang Kanta Kwento. So, yun nga dahil nga sa nagawa nating reaction video dun sa tuldok ni Apex. So, gusto ko lang himayin natin na ano ba talaga ang bakit nga ba talaga siya na-ban ni Arik at sumamaloob sa kanya. Umabot pa sa punto na pumunta siya sa isang event na anniversary ng Flip Top at siya pinauwi, no? Masakit nun. So, bakit nga ba pinauwi ni Arik i-recap lang natin, no. Pinauwi nga to si Apex dahil nga yun masama ang loob ni Arik, no. At bakit masama ang loob ni Arik? Dahil nga itong si Apex ay naglabas ng kumbaga sa nag-expose ng talamak na pustahan nga sa Flip Top. So, ano ba, pustahan ba is masama? So, malamang mga kwento ano naman yan, no, bilang Pilipino talagang may tayo ng mga pagkasugarol, no? At talagang so lahat naman tayo siguro sa mga nakakanood ng Flip Top or hindi maiiwasan na magkaroon ng ganyan, no? So ano bang nangyari? Dahil nga ito nga si Apex ay natalo doon sa nakaraang Goryong Talas versus Apex nung semifinals ng Isa Buhay. Natalo nga tong si Apex at hindi niya ito natanggap dahil makita niya nga ron ng lantaran na pustahan, no. So feeling niya kaya siya natalo is dahil sa pustahan lang, no, hindi sa dahil nga nag-ready siya dahil ang sabi niya nga feeling niya sa kanya yon, no. So yun nga akin doon nga sumama ang loob din ni Apex at doon na at 2022 nagkaroon ng laban si Apex at doon niya nga ito binulgar, no. At yun ang pinasama ng loob ni Arik sa kanya. At kung ano-ano ng mga nasabi niya, yun nga nasabi niya pa na dun sa laban na yon ng na dahil nga daw may binubuhay ng anak itong si Arik, no, kaya hinahayaan niya na lang ng ganun. So himayin natin. So una, alamin muna natin na meron po ba talagang naganap na lantaran dun sa laban na yon. So bago natin napanoorin, hingin ko muna ang inyong like, share and subscribe, no, kung bago ka lang po dito sa ating channel at comment nyo rin po kung ano po taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan maabot ang kwento natin ito. So ito nga, balikan natin to mga kwento. So hindi naman natin ito papanoorin ng buo. Actually meron na rito mga comment na mga timestamp na mga mahalagang may mga mahalagang parte na nangyari nga daw na pustahan. So wait, dito tayo sa sa umpisa mga kwento. Dito nga maririnig natin si Harlem na yun nga na daw siya 300 daw siya. Ito. Dito yun sa papakilala na si Bayin kahit nakatapak sa mandali, lagi nakasagad na asarin para napayat. Pinasa sa likod din ang kuto para matano na lahat na maraming diamante nakatago sa norang alikha na kanta. Ayan, ako dyan. Sa kaliwa naman, bulag ka. Ayan, ako dyan. Sa kaliwa naman, diba? bulagan at baka. Dinig na dinig yung mga kwento, no. 300 daw si Harlem dyan, no. So ito, hindi natin alam kung biruan or seryoso, pero masasabi ko na ito is seryosong pustahan to. Back natin konti. Ayan, ako dyan. Sa kaliwa. Yon. So kung gusto niyo mapanood, mapakinggan ng maayos mga kwento dito sa 4 minutes and mag-start kayo diyan sa 4 minutes and 50. And then ito yung pinaka malala mga kwento, no, yun sa judging na, no. Dito natin makikita na talaga nagpupustahan, nag-aabot ng pustahan at ito dito. Ito na. Flip Top, versikulo 9. Isa Buhay 2021 na laban, Apex versus Goryong Talas, maging is pambes para sa kanilang pareho. Yes! Ang boto ng hurado, 3-2, advancing sa finals, magigay para kay Goryong Talas. Shoutouts kay Apex. Judges. Binoto ko si Apex. Ayun nga, no, sabi nga maririnig nyo rito si Sherna na 1,000, no. So may pusta siguro siya kay Goryo. Pakinggan uli natin, ha. Binoto ko si Apex. First 2 rounds, dikit. So yun, narinig niyo po, no. Parang hindi ko alam kung sino kausap niya pero tumawa to si
batas, so baka isa sa batas sa kanyang kapustahan. So tignan pa natin to. Dito yun. Di talaga para sa akin. Sa round 1 lumabang si Goryo. Sa presence, sa performance sa dikit lang, pero sa presence para sa akin si Goryo. Yan, kung hindi nyo narinig masyado mga kwento, pwede nyo diretso yun to Sa title na nga, at dito sa kanilang interview after, panoorin natin. Overall na lang. Binoto ko. Ayun, ang lupit ng bakbakan namin. Sabi ko na nga ba, ibang ano to, ibang laban to. Parang pareha seryoso. Pero tingin ko naman binigay namin lahat para i-balance yung mga rounds namin. Paano ka naging hasa? Kung di ka nakakahiwa, dapat nung Agosto pa to, kaso bawal ang bulol kapag buwan ng wika. Goro yung talas pero mapurol yung tabas ng dila. Actually, tingin ko akin yung laban Pero ayun, hindi ko naman masisisi rin yung ibang judge kung bakit binigay nila kay Goryo kasi nga lakas din ng pinakita niya. Yun. So yun nga mga kwento, no? Dinig naman natin. Ang alam talaga ni Apex talagang siya. Kasi kumbaga sa sulat tsaka sa consistency siya talaga Kung papanoorin niyo ng replay mga kwento, well prepared, walang choke, wala, lahat kompleto, no. So yun, dahil nga diyan, no, nung naglaban naman sila ni Sinyo, doon niya na binulgar ang lantarang dahil sa pagkakatalo niya dito sa laban na to. So ngayon, edi naba na siya, no? Ang tanong, alam ba to ni Enigma? Guilty ba si Enigma dito? So para sa akin mga kwento, guilty si Enigma rito, pero feeling ko alam niya to no? Alam ni Enigma to na may nagaganap nga na pustahan. Napaka-zero possibility na hindi niya alam to. Lalo na sa video pa lang, 'di ba? At nung quarantine battle sila lang ang nandoon. Imposibleng hindi niya to alam. Ngayon, feeling ko alam to ni Enigma, pero feeling ko kampante si Enigma sa pustahan, pero hindi niya alam na ito nga magiging dahilan na magkakaroon ng sama ng loob ang isang MC, lalo na natalo. Feeling ko hindi niya ganun no? Kasi feeling ko kung talagang alam niya nagdayaan doon ng mga time na yon, feeling ko mag-humble down naman to kay Apex nung time pa lang na yon At feeling ko Goryong talas kasi siya nung 2021 na yon. Dahil itong Goryong talas is paid na to ako naman di naman sa pag-aano pare, medyo napakanalalamyaan ako dito. Hindi ako ng hip hop no, sa simpleng fan lang ako, simpleng manonood lang ako, pero sobrang tamblay ng mga nito at ng spade pa lang siya at naging Goryong talas nga no. Siguro nga nagalingan si Arik dito ng mga time na to, ng semifinals na to. Dahil mas umangat parang kumbaga sa nag-improve siya. At siguro at hindi inisip ni Arik na ganito ang iisipin ni Apex, no? Ang nga lang kay Apex ito, sana pinag-usapan na lang, no? Hindi nga na lang inano sa tawag dito. Inopen niya na lang ba na boss, natalo ko, feeling ko dahil sa pustahan na siguro ganito dapat gano'n na lang sana, no? Or ginawa rin niya ba yon? Pwede ba boss, sa next time wala na, iba na natin yung pustahan, no? Ang nangyari kasi, siya pa ngayon ang naban, no? Pero feeling ko makakwento after nitong insidente na to, hindi na to uli, feeling ko pinaalis na ni Enigma tong mga pustahan na to. Feeling ko lang makakwento, hindi ako nakakanood ng live, so gusto ko rin makanood ng Legend. Pero kung ako kasi kay Enigma, talagang ipapahinto ko na to, lalo na may ganito. Feeling ko after nung laban ni Sinyo at ni Apex, ay pina-stop niya na yon. Although hindi nga pinagbabawal, no? Pwede siguro sa labas or silent lang, sa GC lang kayo mag-usap, pero pagdating doon, serious battle, at ang mga judge siguro dapat hindi pumupusta, no? Dahil nga isang pagpapatunay nga niya mga kakwento nung ito, daanan na rin natin, no? Yung finals ni Goryong Talas versus J Black, no? Dito makikita natin mga kakwento. J Black, pero back natin kon. yun, bago ba magsimula may pusta ako kay J Black, pero
So dito nga no, mga kwento inamin nga no. Ito mga kwento hindi to biro, hindi nagbibiro, seryoso to. Tipsy na to eh. Ito idol ko to, si ano. 2 beses niya pa nga yung Si Black Hole, parang nasuntok niya. Kumbaga, tapos binigay ko sa kanya yung round 1. Hindi humina mas ba ng judging niya rin. nakuha ni Imposibleng hindi alam ni Arik talaga yon. So kaso nga lang talagang sa nakikita ko, kaya din sumama ang loob ni Arik. Imbis na pag-usapan ng seryoso siguro ini-broadcast pa. At feeling ko maano to si Arik ay hindi sa kinakampihan ko si Arik mga kwento Gusto niya lang din kasi syempre magkaroon ng konting enjoyment no. Hindi nga akalain siguro nga abot sa ganun yung sasapitin ng isang MC na natalo tas ganun ang iisipin no. So yun lang ang aking So parehas naman silang tama. Feeling ko tama naman to si Apex no na yun nga nilabas niya yung hinaing na yun. At nakadagdag pa nga doon sinabi niya pa na tama naman si Akata no. Medyo masama rin nga loob ni Arik doon tapos 'di ba parang mas kinampihan niya pa si Akata imbis na si Arik. So, tsaka alam ko iba naman ang pinaglalaban ni Akata. Ang pinaglalaban ni Akata is yung mababang talent fee, no? So yun nga mga kwento. Ano man sabi nyo rito? Ano nyo ba to? Comment nyo kung ano nyo rito, ang inyong opinion dito. So, panigaran, lilipas din naman to, no? At ang nakakalungkot nga lang si Apex ay baka talagang hindi na makabalik dahil sa kanyang nilabas na tuldok. No, para sa akin lang. Although siguro magkabati sila pero si Enigma napaka-ma-pride na tao niya mga kwento. Hindi yan magpapabalik ng pinaalis niya na parang na yun. Masyadong maprinsipyong tao yan. Ay yun nakikita ko sa kanya at pagkakakilala ko sa kanya bilang viewers, no. Tingnan mo si Aklas, ang tao sobrang tagal na rin hindi na nakabalik, di ba? Ilang taon na ba? So, yun mga kwento, ano man sabi niyo diyan? Ako para sa akin ang conclusion natin, tama si Apex, may nagaganap na pustahan. Tama, may nagaganap siya ng pustahan. At alam ni Enigma to. Hindi lang magiging lang dito, ang conclusion si Enigma alam niya to pero hindi niya alam na aabot sa punto na ganito. Nagagamiting angulo at hindi matanggap ang pagkatalo dahil doon, no. So, at ang aking namang naiisip na opinion ko, feeling ko pinatanggal na to mga ganitong pustahan. So mga kwento, i-comment nyo kung ano man sabi nyo rito. At alam ko mas marami kayong alam at ako hindi naman sa baguhan baguhan lang sa pagbibigay ng komento about dito sa mga ganitong usapin. At alam ko mas marami kayong alam. Okay lang kung hindi nyo tanggap ang aking sinasabi. At ito lang naman ay aking sariling opinion at aking sariling obserbasyon, no? So, yun, mga kwento. Hintay ko yung mga comment at magkita-kita tayo sa susunod na ating usapan o kwentuhan, vlog, commentation, tawag ito, documentaries, reviews, reaction, no? So muli, at i-comment, like, share, and subscribe din po kayo kung bago lang kayo. 83k na tayo, malapit na mag 100, sama-sama na natin ipa 100 to. At i-comment nyo kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan maabot ang kwento natin ito, no? At comment nyo kung may suggestion kayong i-topic natin dito sa ating channel. Muli mga kwento, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Bye-bye! Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ang puso, tanghin ang kanilang